Umaraw na nga kahapon kaya nagkaroon na ulit ng pasok ang mga bata. Pang-umaga nga ang mga anak ko mga mare kaya heto na naman tayo at kailangan gumising ng maaga. Kahit 3 oras lang ang tulog ko, buhay na buhay pa rin naman tayo. Ganyan talaga kapag nanay kahit kulang sa tulog, kailangang bumangon dahil may mga batang kailangang asikasuhin. Itlog at hotdog ang almusal na lulutuin ko ngayong umaga. Mas maaga ngang umalis ang panganay ko dahil medyo malayo pa ang school niya. At umaga pa lang umaambon na nga agad. Kung kailan walang pasok, saka maaraw. Tapos kapag may pasok naman, saka uulan. Ang gulo talaga ng panahon ngayon mga mare. Nagising na rin si Brielle at tila antok na antok pa. Hindi rin kasi sila nakatulog ng tanghali kahapon kaya talagang puyat ang mga bata. At dahil kulang sa tulog, umagang umaga pa lang nagsusungit na. Pero maya maya nahimasmasan din at kumain na rin. Habang naghihintay kami ng oras ng pasok nila, inasikaso ko muna itong mga tubig na dadalhin sa CR. Ganito dito sa amin mga mare, marami kaming timba sa CR na patong-patong dahil wala pa rin kaming linya ng tubig dito. Kaya kailangan talagang laging may naka-stock na tubig para hindi tayo kapusin. Habang inaayusan ko naman si Ate Erich, nakita ko na lang na nakatulog na pala si Brielle. Puya talaga siya dahil late na kami nakauwi kagabi. Naplat kasi ang gulong ng sasakyan namin at inabot na kami ng 10 oras ng gabi bago nakauwi. Nauna nang umalis si Ate Erich dahil mas maaga ang pasok niya. Sabi naman ng teacher ni Brielle kahit 7 AM na daw sila pumasok kaya hinayaan ko muna siyang makatulog ulit kahit kaunti. Maya-maya mag-aalas 7 na nga kaya ginising ko na si Brielle at pinainom ko muna siya ng tubig para kahit paano ay magising-gising. Nang maihatid na ni Mr. ang mga bata, saka naman kami nakapagkape. At syempre hindi mawawala ang favorite naming morning routine ni Mr. Kape habang nanonood ng favorite naming palabas ni Coco Martin. Gabi kasi ang palabas niya pero tuwing umaga na namin pinapanood. Nire-replay na lang namin sa YouTube para kahit paano nalilibang kami habang nagkakape. Bandang alas 11, sinundo na ni Mr. ang dalawang bata. Buti na lang at hindi pa umuulan ng mga oras na yon. At eto na si Brielle, hindi pa nga nakakaupo, ang dami ng kwento. Mas naging masaya pa nga ang tanghalian namin dahil nagpadala ang tita nila at pinabili sila ng favorite nilang pagkain. Salamat tita! Busog na naman ang mga bata at pati kami. Alas 3 na nga ng hapon at grabe na naman ang ulan. Mukhang hindi na naman kami makakapagtinda kapag ganito kalakas ang ulan. Kaya habang wala pang ibang gagawin, heto na naman tayo sa ating walang katapusang labada. Grabe mare, parang 2 araw lang akong hindi nakapaglaba, ganito na agad karami. Ang sisipag nyo maligo no, ang lamig-lamig na nga. At itong mga bata naman, natupi na rin nila ang mga sinampay ko. Masisipag din ng mga yan magtupi at sila na rin ang naglalagay sa cabinet nila. At may dumating na naman tayong free sample mga mare. Nakakatuwa talaga kapag nakakatanggap tayo ng ganito. Pang-apat na free sample ko na nga ito at yung isa ay buy one take one pa. Kaya kung bibilangin natin, umabot na sa 5 walis tambo ang naipapadala ni seller. Napakabait talaga ni seller dahil bukod sa nakakatanggap tayo ng sample, sulit din ang produkto. Talagang magagamit mo siya araw-araw. Kaya kung napapanot na rin ang mga walis tambo nyo dyan, mga mare, baka panahon na para palitan. I-share ko lang pala sa inyo mga mare, etong maikling kwento na binabasa namin ng mga bata tuwing gabi. Maganda rin siyang ipabasa sa mga bata kasi bukod sa napapractice na nila yung pagbabasa, may matututunan pa sila. Madaling intindihin kasi pambata talaga yung kwento. Kada page nito isang kwento at sa likod merong katanungan. Meron na tong 50 pages, so meron na tong 50 na iba't ibang maikling kwento. Ang linaw ng pagkakaprint kaya madaling basahin. Meron na ring picture na makukulay. Kung hindi pa marunong magbasa yung mga anak nyo mga mare, pwede nyo tong basahin para sa kanila. Parang banding nyo na rin. Marami pa silang matututunan. Yun lang muna ang kaunting kaganapan ngayong araw. Salamat sa pagsama nyo sa amin mga mare.